wala na, hindi sila makatawid. So ang nakita ko ninyo dito is ang intersection ng Ecoland Corner Sandawa intersection, traffic light area, kung saan napakahaba ng pila ng mga sasakyan na sagad yan hanggang doon sa may kabila, no, sa may Philcris, sa may VXI Optum area. Pero ito ay ano na, no, parang palusaw na ang napaka heavy traffic dito sa area na to, gawa nung mag alas 8 na. So yung peak hour moment is wala na siya, tapos na. Kasi ang peak hour talaga dito is alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. So itong traffic na makikita natin dito is ano na to, light na siya. Hindi na siya kagaya kanina na talagang yung mga ambulance hindi talaga makadandaan, no. Wala siksikan talaga, halos lahat ng space occupado na. Ngayon nagtataka ho tayo, no. Davao City is napakalawak na land area yan, pero bakit pa rin tayo merong traffic congestion dito, no, na nagaganap every peak hour. Well, siyempre, no, kahit hindi natin muna tingnan yung Wikipedia, alam ko na yung sagot dyan, dahil nga sa Davao City is very thriving city, very progressive city, na to the point nagiging magnet na siya for investors. So pag maraming mga investments, maraming mga private sectors na nag-i-invest sa city, so it will draw many more employees, no. So pag maraming mga empleyado na pupunta sa Davao City para magtrabaho para sa kailangan corporate companies na pinagtatrabahuhan, so magdadala rin yan, no, ng maraming mga sasakyan, siyempre issued, no, by the company. Tapos siyempre maraming tao, maraming empleyado, kahit pa sabihin natin walang masasakyan, tataas din yung demand ng taxis, di ba? Tataas yung demand ng taxi. So ang mga jeep natin, ang jeep dito sa Davao City, kunti na lang, ha. Wala ka na masyadong makikitang taxi dito sa area. Puro na mga wala ka na masyadong makikitang jeep, sorry. Puro na taxi, karamihan. Actually private cars, no, pinakamaraming dumadaan dito sa kalsada. Okay, tinan nyo, bibilangin natin. Siguro out of 100 ka mga sasakyan na dumadaan sa atin, nasa mga 7-6 lang na pirasong jeep yung nakikita ho natin. Anyway, so tinanong natin si Wikipedia, no? So what is the cause of heavy traffic in the city? So ang sagot is various factors including insufficient road capacity, incidents like crashes or breakdowns, roadworks, accidents, and traffic overload on specific routes. So dito sa Davao, yung nabanggit doon ng mga various factors, no. So sa mga factors na sinasabi ho niya, isang masasabi ko doon na isa lang yata doon ay ang insufficient road capacity. So ibig sabihin, hindi na kayang i-accommodate ng natin, ng ating mga highway ang ating mga sasakyan, no. Sobrang dami na. Yeah, shout out sa mga bagets. Awkward sila. Anyway, so yun lang, no. Napakataas ng pila nito, sagad hanggang dulo sa kabila. Ganyan kalala, no, ka-worse itong area na to dito. Actually dito sa Davao City, ilan ba? Marami, no? Maraming intersections ho dito na talagang napaka-traffic. So uunahin na natin to dito, bilangin natin. Sandawa corner Ecoland. Number 2 doon sa may Matina Crossing. Number 3 diyan sa may Rotary, sa may Matina corner Quimpo Boulevard. So dito naman sa may SNR NCCC, no. So napaka-traffic diyan na area. Maa corner Matina. So that's pang-4. Tapos ang pang-5 naman ay sa Milan, Buhangin. So isa 'yon sa pinaka-traffic na lugar. Saan pa ba ng mga intersection? Bahada, no, halos lahat ng kalye ng bahada sa may Mamay Road corner, sa may IT Park Damusa, Lanang IT Park. So isa lang 'yun sa napakarami mga intersections dito sa Davao na napaka-traffic. Una dahil nga sa sobrang daming mga rota and mga sasakyan, no, mga private cars, private vehicles na nagtatraverse sa mga main roads and mga main thoroughfares natin dito sa city. So ito dito, isa to sa pinaka-traffic kasi nga din terminal, labasan, no, ng mga bus sasakyan. So kaya nga napakalaking tulong, no, na maalis na or mawala na tong dito yung bus terminal, mailipat na sa kanya-kailangan respective areas na pabor. For example, mga southern part of Mindanao. So doon na ilalagay sa Toril. Ang papunta namang northern Mindanao, northeastern Mindanao,
is doon sa may ano, sa may papuntang Cagayan de Oro City. Central Mindanao pala, sorry. Central Mindanao. So Cagayan de Oro City and papuntang Bukidnon. So doon ilipat sa may Mintal. Tapos ang papunta namang ano, northern part of Davao is doon sa may Buhangin or Bunawan, depende no. Pero masyadong nang malayo yung Bunawan, so Buhangin okay pa. So yun lang, bali various factors no. May yun nga accidents. Pero sa mga factors na sinabi ni Wikipedia na nagko-cause ng ano, traffic or traffic jams sa isang syudad ay yung insufficient road capacity. So dito sa Davao City, yun na nga no, meron na tayong tinatawag dito na insufficient road capacity. Kung saan kahit pa sabihin natin napakalawak, napakarami nating mga daan dito sa Davao City, still hindi pa rin siya enough no para i-accommodate itong napakarami ding mga sasakyan na makikita natin sa Davao City. Private cars karamihan. So para maniwala kayo ha, so bilang tayo isa. So bilang ha, 1, 2, 3, 4, 5 10 12 15, 18 19, 20. So 21, so dalawa pa lang ha na jeep. 21, 25. O di ba? Wala 30 na doon hanggang doon. Wala ka pa rin makikitang jeep na marami. So dalawa pa lang so far. So out of 30 vehicles, dalawang jeep lang. So ilang percent 'yon, no? So ibig sabihin kapag ka 60, so merong 4. Pag 90, merong 6. So basically nasa mga 7% na lang dito sa kalye. 7% to 9%, no? Ang makikita natin ano jeep dito. Dami ng jeep sa Davao City. So yun lang. Maraming sasakyan, maraming taxi, maraming mga private cars. Wala ka masyadong makikitang jeep dito. Kaya may yung dating nagsabi sa akin like mga 2 years ago na siguro nakalipas, no. Sabi niya na pangit sa Davao City kasi ano, mahirap ang Davao City kasi puro lang jeep makikita mo diyan, wala kang makikitang sasakyan at taxi. Walang mga private cars and mga taxis, no, more on jeeps lang. So ngayon, balik ulit ng Davao City tapos bilangin mo dito kung meron ka bang makikitang mga jeeps. So far konti lang, no. More on private cars. Dahil nga sa konti na lang ano dito, mga jeep na bumabiyahe kasi nga pa-phase out, no. Tumutulong na yung mga bus company dito para mag-transport ng mga pasahero during peak hours sa umaga at gabi. Yan, for example, yan. That's Metro Shuttle. So yun lang, no, wala, pinakita ko lang sa inyo yung update sa traffic dito sa Sandawa, Ecoland during peak hour. So matraffic pa rin siya still. Pero yung bandang Matina Crossing panigurado hindi na siguro, no, gawa nung meron na silang option, meron na silang tawag nito, ibang shortcut. Yan nga ang 7 kilometer na Times Beach hanggang bago Aplaya na coastal road. So ano sa tingin niyo mga taga Davao? Tama ba yung sabi ko na Davao City sa various factors na nagko-cause ng heavy traffic jams dito sa Davao is yung yung isa lang nakita ko doon na pinaka legit talaga na reason, no, is yung road insufficient capacity. Kinulang na tayo ng dito, daanan. Basta hindi sapat, no, yung kalsada natin, yung ating highway para mag-accommodate ng napakaraming mga sasakyan. May pasaway pa rin ng mga bata, ganoon naman talaga yun eh. Mahilig talaga sila mag-experiment. Kahit alam nilang bawal tumawid at pwede silang masagasaan. Okay nga pala, tingnan natin dito sa kabila. Ayun, mataas din, no? Okay. Pwede na ba? O sige. Sabay na tayo sa Panon. Yan, stranded si Kuyang Taxi.